Hello po sa inyo, kamusta po kayo? Ako po si Arturo Cabigting, Licensed Financial Advisor po ng AXA Philippines. Kung hindi pa po kayo masyadong familiar sa AXA Philippines, ang AXA Philippines po ay isang insurance company. So bigyan ko lang po kayo ng short background about the company. AXA Philippines is a joint venture between AXA Global and Metrobank. Metrobank is one of the top banks in the Philippines, and AXA is one of the largest insurance companies globally with more than 108 million customers worldwide and more than 200 years experience worldwide, which is established in the year 1816. AXA has been hailed as the top insurance brand worldwide for the 10th year in a row by global brand consultancy firm Interbrand, and AXA ranks number 34 among the top 500 largest corporations in the world. And AXA strengthened partnership with Liverpool Football Club and secures naming rights to new training center. And as you can see, AXA is the official insurance partner of the NBA. Here in the Philippines, AXA was established in the year 1999. AXA head office is in Makati City, and AXA have more than 50 branches nationwide with more than 7,000 financial advisors and also have more than 1.3 million Filipinos insured. So we're looking for more Filipinos to be insured. AXA now offers a complete range of products for all its customers. This includes health plans, insurance and investment, for retirement, education for your kids, wealth management, as well as for general insurance. We have business insurance, travel insurance, home insurance, motor insurance. We also have bonds, marine cargo, personal accident, and more. May ipapakita po ako sa inyo na triangle dito na kung saan nakapaloob po dito kung anong mga insurance yung kailangan natin i-avail para totally protected po tayo, pati na rin po ang ating mga pamilya. So makikita nyo po dito sa triangle na ito, nandyan po yung health insurance, for protection, may savings po dyan, and for retirement. Base po dyan, sa nakikita nyo, nasa ilalim po yung health insurance. So kumbaga sa bahay or sa mga building na pinapagawa po natin, yung unang gagawin po dyan, yung sa kanyang pundasyon. Ang ibig pong sabihin yan, ang health insurance po ang pinakapundasyon po ng insurance. Para po sa amin, ang kailangan po ninyong i-avail muna yung for health insurance. Pero kung sa iba po, kung kaya naman pong pagsabayin yung pagkuha ng health insurance, pagkuha ng for protection, savings, and retirement, ay mas okay po yun para sa inyo. Mas totally protected po kayo. Sa mga iba naman po na wala pang masyadong budget para dito, mas okay na rin po na unahin po muna natin yung for health insurance. Bakit nga po natin kailangan ng insurance? Specifically, health insurance. Marami po nagsasabi sa atin na hindi po muna nila kailangan ng insurance dahil bata pa sila, malakas pa sila, fit po sila or athletic sila, and malakas po yung katawan nila. So marami na rin po akong nabalitaan na sa murang edad, kahit na athletic po sila, malakas yung katawan nila, nag-gym sila, ay may nababalitaan pa rin po tayo na atake, na stroke. So hindi po natin masasabi kung kailan po tayo tatamaan ng mga sakit na ito. Mas mainam po na meron pa rin po tayong proteksyon tulad ng health insurance. Bibigyan ko lang po kayo ng mga ilang reason kung bakit po kailangan natin ng health insurance. Una po, magsisilbi po itong backup or medical funds para sa atin. Marami pong mga virus na pumapasok ngayon sa ating bansa tulad ng nakaraan, yung pumasok sa atin yung COVID-19. Marami po talaga yung nagkasakit sa atin. Marami po ang na-hospital. Kung tamaan man po tayo ng mga virus na ito at tayo ay na-hospital, ay talagang sasakit po talaga yung bulsa natin sa mga hospital bills ng ating matatanggap. Kung meron po tayong health insurance, ay ito po ang magsisilbing gabay or sandalan natin para sa mga medical expenses. Paano po kung dalawa or tatlo pa po yung nagkasakit sa pamilya? Gaano na po kalaki yung magiging gastos natin sa ospital? Paano na kung may mga taong umaasa sa atin? Lalong-lalo na kung tayo yung breadwinner ng family. Ang masakit dito yung hindi na tayo nakarecover dahil sa wala na tayong panggastos at mahirap dito yung mawala pa tayo sa buhay ng mga mahal natin. Ano na yung mangyayari sa buhay nila? Paano nila ang makakayanan ito at malalampasan ito?
Ang health insurance ay pwede rin natin magamit as a primary health funds. So magagamit natin ito sa mga check-up natin sa mga doktor, kung may mga medical treatment tayo, kung may mga series of test tayo like ultrasound, CT scan, mammogram. Kung may mga health funds tayo, ay wala na tayong babayaran sa hospital. At kung meron man, ay napakaliit na halaga na lamang ito. Another benefits of health insurance is awareness for sickness. So magiging madalas na yung pagbisita natin sa doktor, magiging regular na dahil hindi na natin iisipin pa yung ibabayad natin sa doktor dahil meron nang magbabayad ito para sa atin. Yun yung ating mga insurance. So ipapacheck na natin sa doktor natin kung kamusta na ba yung cholesterol natin, yung sugar natin, kung candidate na ba tayo for diabetic, yung kidney natin, kung okay pa, yung BP natin, kung high blood ba tayo or hindi. So makikita ng doktor natin kung may problema ba or may sakit ba tayo na pwedeng maagapan. At least hindi na humantong ito sa critical na kondisyon. Health insurance also can support us for critical illness. So alam naman po natin kung ano yung mga critical illness. Ito po yung mga malulubhang sakit. So may mga pasyente po na gumagaling or nakaka-recover sa critical illness at meron din po hindi nakaka-survive. Kung tamaan man po tayo ng mga critical illness katulad ng cancer, stroke, heart attack, or iba pang mga illness, may backup po tayo pagdating sa gastusin. Hindi po biro-biro yung mga gastos sa mga ganitong klaseng sakit. Kaya napakalaki po ng tulong at magagawa ng health insurance kung meron po tayo nito. Makakatulong po ito para pambayad natin sa ospital at makakatulong din po ito para makarecover po tayo agad sa ating sakit. Hindi niyo po alam kung ano or kung magkano po yung mga naging gastos sa mga ganitong klaseng illness. So kung hindi niyo po alam kung magkano yung mga naging gastos sa mga ganitong klaseng critical illness, makikita niyo po dito para may idea po kayo at mapaghandaan po natin yung mga ganitong klaseng sakit. These are some estimated costs if you diagnose with critical illness in the Philippines. Ito po yung kadalasan nagiging sakit nating mga Pilipino. Heart attack, 978,000. Stroke, 1.8 million. Lung cancer, 2.78 million. Breast cancer, 438,000. Kidney dialysis, 192,000 to 432,000 per year. So estimated cost lang po ito. Pwedeng tumaas at pwedeng bumaba naman. Here are another estimated costs of getting sick in the Philippines. Kidney organ transplant, 1.2 million. Bypass surgery, 600,000. Brain aneurysm surgery, 400,000. Chemotherapy, 60,000 per session. Dialysis with medication, 50,000 per month. And ICU confinement, 30,000 per day. Estimated cost lang po ito, so pwede pa po itong tumaas, depende po sa hospital. In case na tamaan tayo ng critical illness or sakit, choice na natin kung saan natin gustong kuhanin yung pambayad natin sa hospital. Kung sa savings ba natin or manghiram tayo sa ating mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan, sa charity, or ang insurance na natin ang bahala. Next po, easy to avail po ang health insurance. As long na physically fit po kayo, healthy, walang existing condition at walang mga maintenance, ay madali lang po magpa-approve sa insurance. Pero kung may mga maintenance na po kayo, may existing condition, possible po at palagi po yung chance na ma-decline po kayo. Pero pwede pa rin po natin itry kung gusto nyo, wala naman po mawawala. Basta i-declare po natin kung ano yung mga maintenance natin at existing condition. Minsan po may mga na-approve sa mga case na ganyan pero may condition po yung company. Possible po may mga sakit na pwede kayong hindi makover at mas mataas po yung babayaran compare po dun sa mga walang sakit talaga. Kaya habang insurable pa po kayo at healthy pa po kayo, magpa-insured na po kayo. Wag na po kayo magdalawang isip na kumuha ng health insurance. Siguradong makakatulong po ito sa inyo in the future. And pagdating po sa health insurance, habang bata pa po kayo ay kumuha na kayo ng health insurance. Dahil mas mura po yung premium ng mga bata compare po sa may edad na. Dahil mas malaki po yung chance na magkaroon ng sakit yung mas matanda compare po sa mga bata.
Health insurance can also give you peace of mind. Again, napakamahal po ng magkasakit. Lalong-lalo na kung ma-hospital o mako-confine tayo. Kahit po dun sa mga ordinaryong ospital or maliit na ospital, malaki na rin po yung mga binabayaran natin dito. Paano pa kaya dun sa mga malalaking ospital? Pero kung meron tayong health insurance, meron po tayong agad na mapaghuhugutan or mapagkukunan ng pambayad sa mga bills natin sa ospital. Hindi na natin iisipin pa kung kanino tayo mangungutang, kung kanino tayo manghihiram. Pero kung meron po tayong insurance, meron po tayo agad na mapagkukunan para may pambayad sa ospital. Ang iisipin na lang po natin dito ay kung paano tayo makaka-recover sa ating sakit. Ang mahirap dito, nagkasakit ka na nga, puproblemahin mo pa kung saan mo kukunin yung pambabayad mo sa ospital. Yung iba nga sa sobrang stress nila, napapaaga po yung kanilang pagkawala. Dahil hindi sila mamamatay sa kanilang sakit. Mamamatay po sila sa kakaisip nila sa kanilang hospital bill. Another benefits po ng health insurance is it serves as a savings. Yung mga health insurance po kasi katulad sa AXA, may mga binibigay po silang money back at a certain age. So pag hindi po nila nagamit or wala po silang claim sa health insurance, may lump sum pong ibinabalik yung company. So may certain product po na ganun po yung benefits niya. Yung iba naman po health insurance, may mga kasamang life insurance na rin po. So, hindi lang po isa yung benefit ng health insurance. So, may iba rin po na may money back, yung iba po may kasamang health insurance. So, malaking bagay po at malaking tulong po yung health insurance. Health insurance can also help us for our retirement. Kung nasa retirement age na po kayo, mas maganda po na meron po tayong insurance. Kung nasa senior na rin po tayo, ay lalong mas kailangan po na meron po tayong health insurance coverage. Mas maganda po na mataas po yung health insurance coverage natin. Dahil kung may edad na po kayo at doon pa lang po kayo kukuha ng health insurance, ay hindi po tayo nakakasigurado or sometimes malaki po yung chance na nadidecline po yung may edad na. Mas malaki po yung chance na meron na po silang existing condition. Lalong-lalo na po may mga or marami pong mga virus yung kumakalat ngayon, prone po yung mga nasa senior age. So, mas maganda po na habang bata pa at healthy pa po tayo ay meron na po tayong insurance coverage. Hindi po kami nagbebenta ng insurance nang dahil po sa komisyon nakikitain namin. Mas masaya po kami as a financial advisor na mas marami po kaming natutulungan na Pilipino at marami po kaming natutulungan na pamilya na alam namin na protektado po sila in the future. So after nyo mapanood po yung video na ito, kahit po na hindi po kayo kumuha ng insurance sa akin, ay okay lang po. Hindi naman po kasi kami yung mga financial advisor yung magbe-benefit po dito kung hindi po kayo at yung inyong pamilya. So ang importante at mahalaga po sa amin ay na-share po namin sa inyong lahat kung ano po yung importansya ng pagkakaroon ng health insurance. Share ko rin po yung naging story ng family namin and naging experience namin for not having a health insurance coverage. So both my parents died due to critical illness. Yung mother ko po, una, tinamaan po yung liver niya. So, syempre po, magdadialysis na po siya. Then, after that, after mga ilang years, mga 4 years, tinamaan po siya ng breast cancer. So, yung father ko naman po, sa liver din po siya tinamaan. So, yun po yung naging cause ng death niya. So, sinabihan na po kami ng mga doktor nila na possible po isa sa aming magkakapatid ay tamaan po ng critical illness. Both parents po namin kasi ay nawala due to critical illness. So mula noon, naghanap na po kami mag-asawa ng health insurance. So bago po kami makahanap ng health insurance namin, ay nakapasok po si Mrs. as a insurance advisor. So after that, kumuha na po kami pareho ng health insurance namin. And sumunod po ako na maging financial advisor sa Mrs. ko. Then ngayon po, manager na po si Mrs. ng AXA Philippines.
Then yung mother-in-law ko po was passed away also due to pancreatic cancer naman po. So healthy naman po yung mother-in-law ko. Lagi po siyang nagpapacheck up twice a year. So meron din po siyang mga ultrasound. Pero dahil po ang pancreatic cancer po ay isa sa trade-or na critical illness, wala po siyang masyadong symptoms. Pero bago po nawala yung mother-in-law ko, nasa insurance industry na po kami. Ang problema lang po ay hindi na po namin makuhanan ng health insurance yung mother-in-law ko dahil may maintenance na po siya sa puso. So hindi na po siya insurable. So tandaan po natin na kung wala po tayong health insurance, lahat po ng gastos na gagamitin natin para sa hospital ay manggagaling po lahat yan sa savings natin, sa savings ng family. So napakahirap po kung wala po tayong backup na health insurance. Kaya dahil po sa alam namin ang sitwasyon at hirap ng pagdadaanan kapag tinamaan po tayo o pag tinamaan po yung family member natin ng critical illness, napakahirap po ng pagdadaanan natin. So ngayon po dahil may experience na po kami kung gaano kahirap yung walang health insurance, kumuha na po kami ng health insurance kaming mag-asawa para po hindi na po mamblema yung mga anak namin kung saan sila kukuha ng kanilang pambabayad sa ospital in case po tamaan po kami ng critical illness. So dalawang insurance po, dalawang klaseng health insurance po ang kinuha namin mag-asawa. Meron po kaming for purely hospitalization and for critical illness. Lahat din po ng mga anak namin ay kinuha na rin po namin ng insurance. Meron na rin po silang kanya-kanyang mga health insurance and yung iba po meron na rin po silang life insurance para po protektado po sila pagdating ng panahon. Hindi man po namin magamit siya ngayon, but in the future, magiging malaking tulong po itong mga insurance na ito sa pamilya namin. Kaya lahat po tayo kailangan ng insurance. Mapabata man po o matanda, mapasingle man po o may asawa, at yung mga sakto lang po yung status sa buhay or yung mga mayayaman. Lahat po tayo kailangan natin ng insurance. Actually po, yung insurance coverage po na kailangan natin ay ganito po dapat yung coverage natin. Kung sumasahod ka ng 40,000 a month, i-multiply nyo po yan sa 12 months. Ang makukuha nyo po dyan ay 480,000. Then yung 480,000 po, i-multiply nyo po yan for 10 years. Ang makukuha nyo po dyan ay 4.8 million. So ganun po yung kailangan yung insurance coverage. Para po kung sakaling magkasakit man po tayo at hindi na makapagtrabaho or tamaan man po tayo ng critical illness, meron po tayong insurance coverage na 10 taon katumbas ng sahod natin. So malaking tulong na rin po ito sa ating panggastos. Pakita ko lang po ulit sa inyo yung mga iba't ibang health product ng AXA. And bigyan ko lang po kayo ng short info and benefits ng mga health product ng AXA. Then bibigay ko na lang po yung mga full details ng mga health products pag nakapag-book na po kayo for appointment. Kung nagustuhan niyo po ito at willing po talaga kayong mag-avail at interesado po kayo kumuha ng inyong health insurance, ay mag-book na po kayo ng appointment para mapag-usapan na rin po natin kung anong klaseng health insurance coverage yung gusto nyo. At kung may mga ibang insurance pa po kayo na gustong pag-usapan, pwede pa rin po natin pag-usapan ito pag nakapag-book na po kayo ng appointment. Ang AXA po ay marami pong klaseng insurance ang ino-offer. So AXA lang po ang may one-stop shop na insurance. So makikita nyo po dito kung ano-ano yung mga insurance na ino-offer ng AXA. Ang kailangan nyo lamang pong gawin ay book an appointment, then select your available date and time on my calendar. And after that, pag okay na po yung booking, mag-uusap po tayo or makikita po tayo via Zoom, through Viber or Messenger, or kung saan po tayo pwedeng mag-usap and mag-video call. And pwede nyo rin po akong i-add sa Facebook account ko and i-message po ako sa Messenger para kung sakaling may ibang inquiries po kayo or gustong pag-usapan, agad nyo po akong makakausap or agad po akong makakapag-reply sa inyo. Kaya ano ba pong hinihintay nyo? Mag-book na po kayo para mapag-usapan na po
natin kung paano po kayo matutulungan at para makagawa na rin po tayo ng health plans kung anong klaseng health insurance ang kailangan nyo according to your budget and priority. Hope to see you po inside. This is Arturo Cabigting, your trusted financial advisor of AXA Philippines. Thank you.